whispers to lower voice. Hindi ito ang klase na gusto ko para malaman niya ang katotohanan. I was planning something that is not crucial pero may ibang plano ang tadhana. Just like how my life turned. Looking at my sister torn and unorganized is slowly torturing me. Sa nakikita ko ngayon sa kanya ay nakikita ko na rin ang buhay ni mommy noon. Nalaman ko ang lihim ng aming pamilya pagkatapos ko ng kolehiyo. Sinadya akong pinupunta ni mama na mag-aral sa malayo para hindi manipulahin ni daddy ang buhay ko. Ngunit hindi pa rin naman ako nakaligtas sa kanya. Akala ko kapag nagsakripisyo ako ay hindi na masasakripisyo ang kaligayahan ni Carmela pero heto't mas malala pa yata ang pagdadaanan niya. Matatapos lang ang sakit niya kapag bumalik na ang alaala ni Aris. Mas maganda rin na bumalik ang alaala niya bago silang magkita ni daddy. Gusto ko din siyang tulungan para matapos na ang mga ito pero hindi ganoon kadali. Meron din ako sariling problema na dapat ayusin at sa akin na ipinaubaya ni daddy ang negosyo na kabi-kabilaan ng problema. Pagkaahon sa isa, sa kabila naman. Lalong magiging problema kapag tututuhanin ni Carmela na hindi na bumalik. Kailangan ko din makausap si Amberlyn ngayon. I didn't know I will miss her this much. Where the hell is she? Hanggang ngayon hindi ko pa din siya nakakausap. Dad, tumawag na ba si Amberlyn? Agad kong tanong pagbaba ko. It's been 2 months already na hindi ko siya mahagilap. Hindi ganito si Amberlyn. She always informed me kahit hindi ako interesado. No, if I am not mistaken, she said about the vacation. I thought you two talk about it. What? I don't know, Dad. She never said anything. Then, you should visit your in-laws. Kanyang question. Amberlyn, you're driving me crazy. Nasaan ka na ba? What are you planning? Amberlyn's personal voice. Hindi ko gustong umalis pero ito lang ang alam kong paraan para hindi ako kamuhian ni Charles dahil sa ginawa ko. I know about his reservations but I insist doing something out of his box. Nagsinungaling ako sa aking pamilya na magbabakasyon kasama ni Charles pero ang totoo, I run away from home. I'm sorry, Charles. I love you so much but I can't let you dump and hate me. 2 buwan na simula nang umalis ako. Malungkot ako nakasilip sa labas ng aking inuupahang bahay pansamantala. I miss him so much. Kahit naman hindi siya sumisiping sa akin ay nakayakap naman siya tuwing kami natutulog o madalas ako ang nakayakap sa kanya. Bumili ako ng bagong SIM na gagamitin ko. Ayokong gamitin yung dati kong SIM dahil panigurado kung tatawag si Charles. Hindi naman sa takot ako kay Charles. Ayoko lang masaktan. Alam kong hihiwalayan niya ako dahil may mahal na siyang iba. Tumulong aking luha. Sana, naging ordinaryo kong tao para katulad ko din sila na masayang nagyayakapan at magkasamang namamasyal. Humihikbi kong sad habang nakatingin sa mga ilang grupo ng magkasintahan at mag-asawa na naglalakad sa baba. Can you just love me, Charles? Sabihin mo lang kung anong ayaw mo sa akin at babaguhin ko. Huwag ka lang mawala sa akin. Humihikbi ko pa rin kausap sa aking sarili. Hapon na nung ako ay magising at nakaligo para lumabas ng bahay. I miss my nightlife and other things for 2 years, but I don't regret it. Nag-ayos ako ng simpleng damit para walang makahalata sa akin dito. I choose Philippines kasi alam kong walang kakilala si Charles dito. If meron man, puro business matters kaya walang nakakakilala sa akin. I was busy rummaging my pouch pagkabukas ng elevator na hindi ko napansin ang maliit na batang nakatayo sa gitna. Aksidenteng nabundol ko siya para parehas kaming matumba. Biglang sumakit ang aking puson na hindi ko maintindihan. Napasigaw ako sa sakit na hindi ko na mabigyan ng atensyon ng nabundol kong bata. Mabilis namang lumapit ang gwardya at humingi ng tulong. Mahigpit ang hawak ko sa akin tiyan habang ipinapasok ako sa ambulansya. Lumingon ako sa bata at nakita ko siyang umiiyak. Gusto ko siyang sabihan na huwag siyang umiyak at hindi naman niya kasalanan pero hindi ko siya malapitan. Hindi ko alam na nawalan pala ako ng malay sa ospital. Nagising akong wala ng kirot sa aking puso at nakaswero. Nurse! Tawag ko sa akin nurse na nakatalikod. Kumusta pong pakiramdam niyo, ma'am? Mabait niyang tanong habang inaayos ang aking swero. Okay naman, hindi na masakit ang aking puson.
Mahina akong sagot. Ngumiti siya. Buti naman. Buti na lang hindi ganoon kalakas ang pagkakabagsak ng inyong puwetan. Dahil kung malakas, wala ang baby niyo. What do you mean? Nautal kong tanong. Gusto kong masigurado kung tama ang narinig ko. Ma'am, 2 buwan po kayong buntis. Parang bombang sumabog sa aking pandinig. Kusang pumatak ang aking luha. Luha na natutuwa dahil nagbunga ang isang gabing pagsasakripisyo ko. Hindi ko ito gagamitin para ikulong si Charles. I just want a bundle of joy na siya ang ama. It's okay to be emotional, ma'am, pero hanggat maaari iwasan na lagi malungkot para maging healthy si baby. Nakangiti niyang turan. Ngumiti ako habang lumuluha. I finally got what I wanted. Pinunasan ko ang aking luha at muling pumikit. Napadilat ako sa pagdating ng unang panauhin. I'm sorry, hindi ko po sinasadya. Okay na po ba kayo? Hindi na po ba masakit ang tiyan niyo? Sunod-sunod na tanong niya. Napangiti ako, tinawag siya na lumapit sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Wala kang kasalanan, Lil Handsome. Don't worry, I am fine now. Kaya wag ka nang umiyak ha? Malambing kong paliwanag sa kanya. Tumango siya at umupo sa gilid ng aking kama. Yaya said she will buy a food. Can I sit here while waiting? Napangiti ako sa kakulitan ng batang ito. Swerte ang magulang niya at matalino siyang bata sa kagwapo. Pero parang pamilyar sa akin ang kanyang muka. Sure. Sakto namang dating ng kanyang yaya na may dalangang maraming pagkain. Naku ma'am, pasensya na po kayo sa alaga ko. Ito, dinalan ko kayo ng pagkain para lumakas kayo. Mabait na saad ng kanyang yaya. No wonder, the kid is also polite. He was surrounded by polite people. Naku manang, okay lang naman po ako. Sana hindi na po kayo nag-abala pa. Lalabas din naman ako mamaya. Uubusin ko lang ang laman ng swero ko. Napangiti akong sinundan sila ng tingin. Good things happened to me today. I must treasure it. Ben's personal voice. I am torn between stopping the wedding or just letting it be. Aris is adamant about proceeding with his wedding, but Jekka uses her charm. Jekka was a really nice woman. I'll give all the credit to her. Inalagaan niya si Aris at naging mabuting kasintahan kahit maraming pagkakataon na nagiging moody si Aris. Madalas hindi sumipot sa kanilang date dahil nakakalimutan o kaya naman marami siyang trabaho na inaatupag. I don't know why he courted Jekka in the first place. They were a perfect couple until recently. Aris always has reservations about everything. Hindi ko alam kung dahil kay Asher. Paano pa kaya kung si Leah na mismo ang makaharap niya? Paniguradong lalo, mas gugulo ang sitwasyon. Napasandal akong napabuntong hininga ng malalim habang nakikinig sa pari. Babe, untag sa akin ni Dina. Kanina ka pa hindi mapakali at laging bumubuntong hininga ng malalim. May problema ba? Kanyang mahinang pagbulong na tanong. Hindi ko alam na obvious na pala akong naguguluhan. Babe, iniisip ko lang kung ano ang mangyayari kapag bumalik na ang alaala ni Aris. Ano mangyayari kay Jekka? Napabuntong hininga ko ulit na tanong. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako pumayag sa kasalan na ito. Ayoko siyang masaktan. Hindi ko din alam, babe. I just feel sorry for her. I heard Aris canceled the wedding but Jekka protested using her family to persuade Aris. Aris already met his son unknowingly, but his heart didn't object it. Muli kong dugtong. What? Gulat na napalakas na sagot ni Dina. Lumingon sa amin ng pari, ganun din si Aris at Jekka. Tumututol po ba? Tanong ng pari. No, father. Maagap naman ang sagot ni Dina bago siniksik ang kanyang mukha sa aking leeg. Nababagot na ako, nakaupo kaya tumayo muna ako sa tabi para may relax ang aking katawan. Malapit na namang matapos ang seremonya kaya inakay ko si Janela para lumabas ng simbahan. Nang mahagip ng aking mata ang isang pamilyar na babae na humahangos papasok ng simbahan. Para akong tinamaan ng kidlat sa gulat. I'm sure hindi ako namamalik mata lamang.
He carried Janela and asked her if she could see a tall woman standing in the center of the entrance wearing a sky blue dress. Yes, Dad. She's pretty. Kanyang sagot. Kumapog ang aking dibdib na bumalik sa upuan namin at muling pinaupo si Janela sa tabi ni Dina. Babe, I need to go. I need to go out right now and please stay with the kids. See you later. Bulong ko sa kanya bago umalis, ngunit mukhang huli na yata ang aking paggalaw dahil tapos na ang seremonya at nakapasok na siya mismo sa loob ng simbahan kasabay ng mga photographer. Napako ang aking paa sa aking kinatatayuan at nakatingin sa kanya na luhaan habang nakatingin sa altar ko saan nakatayo si Aris at Jeka. Parang dinudurog ng martilyo ang aking puso na makita siyang bigo, sugatan at luhaan. Lian, may akong sambit. How painful it is to see your man kissing someone else or most likely married to someone else. Gaano kasakit? Lian's person-over voice. Nagmamadali ako na lumakad takbo papunta sa simbahan ngunit sadyang nasa maling lugar at maling pagkakataon yata ako dahil huli na ang dating ko. You may kiss the bride, sabi ng pari. Ito ang naabutan ko na senaryo sa simbahan. Bumagsak ang aking balikat kasabay ng pagpatak ng aking butil-butil na luha habang nakatitig sa kanila. I'm still standing in the center of the crowd, paralyzed, looking at them habang ang puso ko'y unti-unting sinasaksak ng kutsilyo sa sakit. Napakasakit sa dibdib na makita mo ang lalaking mahal na mahal mo nakayakap ng iba. I am his wife, but I can't shout to the world. Sana manatili ka na lang napatay sa buhay ko para hindi bumalik ang lahat ng ating alaala at ang mapait nating paghiwalay. Pinigilan kong aking pagtangis. Lumingon sa gawi ko si Aris at nagkasalubong ang aming mga mata. I feel paralyzed that I can't even blink and give a smile. I just realized I had turned around, leaving the place torn and speechless. Gusto kong sumigaw ng sumigaw hanggang sa mawala ang sakit sa aking puso. Pakiramdam ko masisiraan na ako ng bait. Mas masakit pang nararamdaman ko ngayon kaysa nung nalaman kong patay na siya. Bakit? Bakit mo hinayaang makita ko siyang muli kung hindi mo rin naman pala siya ibabalik sa akin ng buo? Pumalahaw ako ng iyak habang nagmamadaling tumakbo palabas ng simbahan. Naninikip ang aking dibdib na dumidilim ang aking paningin sa kirot na bumabalot sa aking dibdib. Patuloy ako sa paglakad takbo kahit nababangga ko ng ibang mga tao. Lian! Wala sa sarili akong patuloy na naglakad palayo sa simbahan habang patuloy ang pag-agos ng aking masaganang luha. Lian, sandali lang! My mind and body just want to live. Wala akong naririnig kundi ang kagustuhan makaalis. Hindi ko napansin ang pagdating ng isang sasakyan na kamuntikang babangga sa akin kung hindi naging maagap si Ben sa paghila sa akin. Napahagulhol akong nanatili sa aking kinatatayuan. I'm sorry. Wika ko. I'm sorry. Kanyang mahinang sambit. Hindi ako makasagot at nanatiling umiyak ng umiyak. Kinabig niya akong palapit sa kanyang dibdib at niyakap ng mahigpit habang humihingi ng paumanhin. Lalo akong napahagulhol sa pag-iyak na yumakap sa kanya. Nangihina akong sumubsob sa kanyang dibdib. Hindi alintana ang mga taong napapatigil dahil sa kang wagas na pagtangis. Subukan niyo maagawan ng minamahal kung hindi rin kayo gagapang sa pag-iyak. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nakatayo sa labas na hinayaan niya akong umiyak sa kanyang bisig. Humiwalay ako sa kanyang pagkakayakap. Salamat. Thank you for lending your shoulder even just for a moment. Pigil pagpiyukunturan habang pinipigilan ang muling pagragasa ng aking luha. I'm sorry, Lian. Malungkot niyang sagot na may pagkuyom ang kanyang kamao. Umiling ako tumingin sa kanya na luha ang nakangiti. It is bound to happen since hindi naman niya ako maalala. No, Ben. It is bound to happen. I am at the wrong time and in the wrong place. Sagot ko habang pinupunasan ang aking muka. Muli akong lumingon sa pintuan ng simbahan bago tuluyang umalis. Bit-bit ang sugatan kong puso.
Hinayaan ko ang pag-agos muli ng aking luha habang naglalakad palayo sa simbahan. Iris Personal Voice. After the wedding, wala sa loob kung pumunta pa sa ibang lugar para sa honeymoon na ikinukulit ni Jeka. Gusto kong pumasok sa opisina para magtrabaho. Iniwanan ko si Jeka sa bahay na tulog pa at pumunta sa aking opisina. Nakasandal ako sa aking upuan habang nakatanaw sa magandang tanawin sa labas. I felt terrible. The feeling of doubt that I felt when Jeka proposes was confirmed. Sana pinigilan ko siya at pinaghintay pa. I don't know why Jeka is eager to marry me recently. Malungkot ako nakaharap sa aking desktop habang humihigop ng kape. Hindi mawaglit sa aking isipan ang luhaan at nasasaktan na tingin ni Carmela nung araw ng aking kasal. Gusto ko siyang habulin at kausapin, patahanin pero nanatili akong tuod na nakatayo na nakatingin sa kanya. Bakit parang nagiging komplikado ang lahat habang dumadaan ang araw? Masyado akong apektado sa kanila ni Asher. Isipin ko pa lang na hindi na sila makikita yung matinding kirot na ang bumabalot sa aking puso. Sir Alexis! Gulat na turan ng aking sekretarya. Ivy. Nagulat ko ding turan. Akala ko nasa honeymoon po kayo, kaya kinansel ko po mga appointment nyo. Nalilito niyang turan. It's fine, Ivy. Wala akong oras para doon. Gusto kong matapos ang aking mga trabaho. Pakitawagan si Ben to meet me at the Starbucks later. Bilin ko sa kanya bago ko buksan ang aking laptop. Copy po, sir. Nalilito pa rin niyang turan. Kahapon lang ang aking kasal pero heto ako dito sa opisina. Imbes na nasa biyahe kami ni Jeka papuntang Canada. I don't feel going at hindi ako ganoon kakomportableng kasama na siya. I can still recall the pain in Carmela's eyes. Thinking of her pain complicates everything with Jeka. Tapos na ang seremonya nung makita ko siyang nakatayo sa gitna na abot tanaw lang niya kami. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha at ang sakit na bumabalot sa kanyang mga mata. Hindi siya iiyak at masasaktan kung walang ibig sabihin iyon. Gusto ko siyang habulin nung bigla siyang tumalikod ngunit hindi naman pwede. Why do I feel burdened sa kanyang nararamdaman? Bakit masakit sa aking puso na nasasaktan siya? I can't feel like this when I am already married. I can't hurt Jeka dahil sa nararamdaman ko pero hindi ko siya kayang isang tabi man lang. Mas gugustuhin ko pang masaktan ko si Jeka kaysa ang saktan siya. Magunos dili ka. Alexis, may asawa na siya at isang prinsipe. Pilit ko namang ipinapaintindi sa aking utak ang katotohanan na pareho na kaming may asawa. Napabuntong hininga ako ng malalim na hindi makapagtrabaho. Kanina ko pa paulit-ulit na binabasa ang nasa aking harapan pero wala man lang pumapasok sa aking isip kung ano ang mga ito. Tanging ang kagustuhan ko makita at makausap si Carmela ang gustong mangibabaw sa lahat ng gusto kong gawin ngayong araw. Alexis. Napatayo ako bigla sa gulat. Ben, what are you doing here? Sabi ko sa Starbucks na tayo magkita mamaya. Walang gana kong sagot na muling napaupo sa aking upuan. Lumapit siya at naglagay ng kape at sandwich sa aking harapan. Kainin mo muna yan, Insan. Alam kong hindi ka pa kumakain ng pangumagahan at pananghalian sa lagay mo ngayon. Kanyang turan. Napangiwi lang ako. Kahit sa pagkain ay wala ko sa mood. Salamat, Insan. Matamlay ko pa ring sagot. Insan, may problema ba? Naging seryoso niyang tanong. Tumayo ako at lumapit sa kanya dalang aking mga pagkain na wala akong ganang lantakan. Malalim ako na pabuntong hininga bago siya sagutin. Wala naman akong inililihim sa kanya. Hindi ko alam, Insan. I regret marrying Jeka yesterday. Lakas loob kong sagot. Bakit naman? Muli niyang tanong. I don't get it either, Insan. It's just a strange feeling disturbing me. Hindi ako komportableng kasama si Jeka after the wedding. It's just... Hindi ko masabi-sabing gusto kong sabihin. It's on the tip of my tongue and it's frustrating enough. Napabuntong hininga, siya na yumuko. Alexis. Lumunok siya na nakatingin sa akin. Yeah, I saw her and it's disturbing me too much. Kung bakit siya nasasaktan at nasasaktan din ako na makita siyang nasasaktan. Pabagsak kong sagot na sumandal. I'm sorry, Alexis. Malungkot niyang sagot.
kung gaano ako ka-frustrated, ganoon din siya. I was supposed to start to dig in my food nung biglang bumukas ang pintuan ng aking opisina. Babe! Mangiyak-iyak niyang sambit. I'm sorry. Yun lang ang nabitawan kong salita. You are on a leave for our honeymoon. What are you doing here? Pinipigilan niyang huwag umiyak na tanong. I'm sorry, Jekka. I don't feel going at maraming trabaho naghihintay sa akin. Rather going there. Mariin ko sagot na hindi ko alintana na masasaktan ko siya. Babe, that's important to us. Naiyak na Anya. I'll see you later, Alexis. Pagtayong saad ni Ben bago lumabas. Jekka, mahirap ipilit ang mga bagay na hindi pwede. Sana maintindihan mo iyon. You will just get disappointed kapag ipinilit mo pa. Paliwanag ko sa kanya. No babe, you changed it all. Una ayaw mong ituloy ang kasal. Ngayon sa honeymoon na naman natin. Ano bang problema mo? Umiiyak na niyang turan. Jekka, wala akong problema. It's just that everything is against to what I am doing. Can't you not see? Pilit kong pagpapaintindi sa kanya ang sitwasyon. Babe, I love you. Nakikiusap niyang sambit. I'm really sorry, Jekka. Give me space to breathe. Pakiusap ko sa kanya. Tumayo ako't pumunta sa aking mesa nung may bigla akong bisita. Daddy, Alexis? Sigaw sa aking likuran. Lumingon ako at agad na nakita si Asher na nakangiting tumatakbo palapit sa akin. Sinalubong ko siya at baka madapa pa. Pasensya na po kayo, Sir Alexis. Nangungulit pong dumaan kami dito kahit sinabi kong wala po kayo. Paghingi ng paumanhin ng kanyang yaya. It's okay, Aling Gloria. I missed him. Nakangiti ko sagot at binuhat siya bago kinintalan ng halik sa kanyang pisngi at noo. I miss you, Asher. Masaya ko sambit. I miss you too, Daddy. Nakapauti at malungkot niyang sagot. Ngumiti ako at ginulo ang maayos niyang buhok. Wala akong alam na nasa labas lang pala sa Ben at Carmela na nanonood sa amin. Hey Asher, I am Jekka. Lumingon si Asher sa kanya ngunit hindi siya masaya. Ako ang asawa ni Daddy Alexis mo kaya Mommy Jekka din ang itawag mo sa akin. Nakangiting paglalambing na pakiusap ni Jekka ngunit umiyak si Asher. No, you are not my mommy. I don't like you. Umiiyak niyang sagot. Okay, Asher, huwag ka nang umiyak. You don't have to call her mommy, okay? Pagpapatahan ko sa kanya, tiningnan ko ng masama si Jekka. But why, Alexis? Inis na tanong ni Jekka. Because you don't love kids. You hate them. My mommy is beautiful and nice woman. Sabat ni Asher na ikinagulat naming lahat. Tiningnan ko sa mata si Jekka ngunit lumaki ang kanyang mata na nakatingin kay Asher. Ben's personable voice. Gusto ko nang bigyan ng hint si Aris kung bakit ganoon ang nararamdaman niya ngayon, pero mukhang hindi pa yata ngayon ang araw na nakatakda para magsimula ako. Base sa nakikita ko sa sagutan nila ni Jekka ay wala siyang pakialam sa anumang mararamdaman nito. Ang isip niya tumatakbo sa isang bagay na iyon ang kanyang prioridad. Kung ano man yun hindi ko rin mapagtanto. He always surprises me in many different level. Bago ko pa malaman ang nangyari ay nangyari na. Ano din ba ang ginagawa ngayon ni Charles to help fix everything? Pakiramdam ko din may dahilan si Jekka, pushing things eagerly. Things aren't going her way. Lahat ay pinilit lamang. Watching Aris lovingly interacts with Asher right now, full of longing and protection, is pushing my limits to do some actions beyond his control. Kung ako talaga ang tatanungin, mas gugustuhin ko si Carmela kaysa kay Jekka. Sometimes, I think Jekka has reasons approaching Aris and making him fall for her. Asher words also fall on me. Bakit niya sinabi iyon? Kids don't lie. Napabuntong hininga akong nanonood sa kanila. Awang-awa din ako kay Carmela na puno ng pananabik na makasama siyang muli. Bawat patak ng kanyang luha ay damang-dama ko ang sakit na bumabalot sa kanyang puso. Naniniwala kong one of these days ay maaalala ni Aris ang taong importante sa buhay niya.
Nagsisimula ng magpahiwatig ang kanyang puso. Kailangan lang ng kanyang utak na maalala ang mga ito. Kung ang pagdalaw madalas ni Asher magpapadali ng lahat, then I won't interfere. Let it go unexpectedly. Lian, tawag ko kay Carmela na walang ginawa kundi umiyak sa tabi habang pinapanood ang kanyang mag-ama. Ben, I'm sorry pero gusto kong makuha ang dapat na para sa akin. Umiiyak niyang sagot habang ang mga mata ay nakamasid pa din sa kaganapan sa loob. Kita na rin namin sa loob kung paanong sinusubukan ni Jeka kumuha ng atensyon ngunit hindi umaayon sa kanya. I know, and I can't wait for that to happen. Maigting kong turan. She need to know that he is not Alexis. I know this is selfish of me pero yun lang ang paraan para hindi siya masaktan. Their marriage will be void kapag bumalik din ang kanyang alaala. Carmela insisted. Kailangan ko makausap ngayon si Lay to weigh things here. He is my protector, family and my personal lawyer too. Titignan ko kung anong may tutulong ko. For now, call your brother. Maybe he knows something to be needed to do. Pilin ko sa kanya. Kuya has his own problems and I gave up my position and my life being Carmela. Hindi na ako natatakot pa kay Daddy. I am Lian, Halora, Ari's wife and Asher's mom. Naging seryoso niyang sagot. Pain will always make us stronger. I hugged her to give my full support. Kung ito na ang kanyang desisyon ay susuportahan ko siya kahit anong mangyari. I want Aris back. Alexis is different person, emotionless and unpredictable. Susuportahan ko magiging desisyon mo, Lian. Pwede kang umuwi sa bahay na inaregalo ko kay Aris noong kasal niyo. You can let Asher live with you. Some of my people will be watching you 24 hours. Utos ko sa kanya. I watch her live in pain while Asher and Aling Gloria is left inside. Inantay ko naman na lumabas sa Jeka para makausap ko siya. I have to do this to sort out everything. Kailangan may gawin na kami. Tama na ang paghihintay. It's already long overdue. Nakita ko sa Jeka na galit na lumabas ng opisina ni Aris. Tahimik ako nakasunod sa kanya palabas. Akmang lalapitan ko siya nang dinukot niya ang kanyang telepono at may kinausap. Kitang-kita ko kung gaano siya kagalit na nagsalita habang palakad-lakad. Sinong kausap niya at bakit siya nagagalit? Yun, hindi dapat gumawa ka na ng aksyon. Kanyang galit na sagot. Anong gagawin mo ngayon? Komplikado na ang lahat, idiota! Sigaw niyang mura sa kausap niya bago patayin ang kanyang telepono. Frustrated siyang sumigaw bago sinipa ang basurahan sa kanyang tabi. Nagugulat siyang napatingin sa akin. Ben! Utal niyang turan. Jeka, glad to see you here. Kailangan din kasi kita makausap. Kunwari wala akong alam na narinig ko kung anong usapan nila kanina. Sorry Ben, tumawag kasi si Mommy para umuwi ako ngayon ng maaga. Pagsisinungalin niya. Bakit siya magsisinungalin sa akin? Okay pero sandali lang ito. Kung hindi pwedeng pag-usapan via snack time or lunch, then dito na tayo mag-usap. Seryoso kong sagot. Jeka doesn't know what I am capable of. Ang alam lang ng nakararami ay isa lang akong hotelier. Mas maganda naman iyon para sa kapakanan ng pamilya ko. Sure. Pilit kalmado niyang sagot pero halata mong kinakabahan siya. I'm sorry to break this to you just right now but Alexis isn't real. Alexis Cleofe never existed. Pasabog ko sa kanya ngunit hindi man lang siya nagulat na nakatingin lang sa akin. Jeka! Untag ko sa kanya. Out of the blue na hindi makapagsalita. Huli na para magpanggap pa siyang nagulat. What do you mean? Kunwari gulat niyang tanong. Good actress. You knew. You knew he wasn't Alexis Cleofe? Matigas kuntura na nakatitig sa kanyang mga mata. Ha? Wala akong alam sa sinasabi mo, Ben. Siya si Alexis ang asawa ko. Kunwari pagpipilit niyang sagot. It's too late. Who are you really? Kailan pa? Kailan mo pa alam na hindi siya si Alexis Cleofe? Tumaas ang boses kong tanong. No one messes with my family.
Ben, nagkakamali ka. Wala akong alam. All I know is, he is Alexis Cleofe, my boss and my now husband. Giit niya na napapaiyak na. Cheka, kung hindi mo sasabihin ngayon kung sino ka at anong mga pinaplano mo, pagsisisihan mo ito. Alam mo din na kapag bumalik na ang kanyang memory, hindi na magiging valid ang kasal niyo dahil may asawa na siya. Hindi yan totoo. Asawa ko siya. Akin lang siya. Palaban niyang sagot. Parang makatotohanan lang. Think properly, Jeka. Payment are always painful and dangerous. Sabi ko sa kanya na may diin ang bawat salita. Scammers and liars doesn't always end well. Ben, natatakot at nalilito niyang turan.